yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. Hello po mga ka-viral, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Panibagong update ngayon patungkol sa suspended mayor na si Mayor Alice Goo at sa operation ng Pogo Hub sa ating bansa. At pinangalanan na nga ng PAGCOR ang di umano'y dating cabinet member na sangkot sa Lucky South 99 na Pogo operation sa Porac, Pampanga. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO na si Mr. Alejandro Tenco na si Attorney Harry Roque ay sangkot sa Lucky South 99. Ito ang naging revelasyon ng chairman sa Senate hearing kahapon July 10. Meron itong ipinakitang organizational chart kung saan nandun ang pangalan ng dating spokesperson, Attorney Harry Roque. Ayon pa kay Tenco ay kasama di umano ni Roque si Miss Cassie Ong na nakiusap sa PAGCOR para sa usaping permit at bayarin na nilalakad ng Pogo na Lucky South 99 sa tanggapan ng PAGCOR noong July 2023. Ito'y upang isa-isang pinapangalanan na ang mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa iligal na gawain ng Pogo sa ating bansa. Si Cassie Ong di umano ay Corporate Secretary ng Lucky South 99. Dahil dawit si Rocky dito ay malamang may alam ito sa mga gawain ng Pogo lalo na sa na-raid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ayon sa komite ng Senado ay posibleng ipapatawag si Rocky sa susunod na mga hearing upang liwanagin ang ugnayan nito sa Chinese Pogo sa bansa. Samantala, mariin naman itinanggi ni Atty. Harry Roque sa kanyang interview at sa kanyang social media account ang ugnayan niya sa nasabing Pogo operation. Aniya, hindi niya alam kung bakit nandoon ang kanyang pangalan sa ibinahaging organizational chart. Inamin niyang kakilala niya si Cassie Ong dahil nais nila di umanong mamuhunan sa bansa para sa iba't ibang proyekto. Nangyari di umano ito noong July 2023. Ayon sa kanya, kung siya talaga di umano ang abogado ng nasabing Pogo Hub, ay hindi siya tatanggi dahil malaking pera di umano ito. Subalit, ayon sa mga netizens ay lumang estilo o palusot na ito. Sino ba naman ang aamin kung malapit na itong mabuking? Binaliktad pa ni Rocky na mali ang ginawa ng mga pulis sa pag-raid sa Pogo sa Porac, Pampanga dahil binawi di umano ng judge ang hatol nitong search warrant sa Lucky South 99 at hindi di umano tugma ang description ng number of hectares at number of building na ni-raid nila. Una nang pinangalanan ni Atty. Tuto Kausing ang judge na bumawi sa search warrant sa Lucky South 99 kung kailan nagsasagawa na ng raid ang PAOK of Presidential Anti-Organized Crime Commission. Pinangalanan ang judge na si Judge Rama na talagang ikinadidismaya ng taong bayan. Ayon sa marami, imbestigahan din itong si Judge baka nasuhulan at bawian ng lisensya kung maari dahil sa kanyang padulos-dalos na desisyon. Sa kaugnay na balita patungkol sa suspended mayor na si Mayor Alice Goo, lumabas sa School Records na nakalap ni Senator Sherwin Gatchalian na nag-aral si Go Huaping na umano'y totoong pangalan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa Grace Christian High School kung saan nag-aral din ang senador. At yan ang kanyang ibinahagi sa nasabing hearing kung saan hindi na naman sumipot sa suspended Mayor Alice Goo. Kaya nagdesisyon na si Senator Risa Hontiveros at Senator Win Gatchalian na i-cite in contempt na ang nasabing mayor para ipa-aresto. Loading that application letter, so Chair, baka gusto niyo na pong sagutin yung tanong ko tungkol dun sa former cabinet official who lobbied on behalf of illegal POGOs. Magandang umaga po, Magandang umaga po. Risa. Gusto ko lang pong sa pagkakataong ito ikwento yung nangyari sometime in July 2023 kung saan mga ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Doon ay humihingi po siya ng appointment sa akin. So, nung pong ika-26 ng Hulyo 2023 din, nagkaroon po ng pagkakataon na bimisita po sa aking tanggapan sa PAGCOR nung po'y nasa Ermita pa kami. Siya po'y nabigyan ng appointment at siya po ay dumating sa akin tanggapan.
Kasama ko po noon na sa akin tanggapan ay si Attorney Jessa Fernandez na nandito rin naman. Siya po ang head ng OGLD. Dumating po si dating Secretary Harry Roque, kasama po ang isang babae at ipinakilala po niya sa amin ni Attorney Jessa. Ang babaeng yun ay si Cassandra Leong. At sa kanya pong pagpapakilala sa amin ay sinabi po niya na may problema po na hinaharap si Binibining Cassandra Leong at ito ay nauukol sa kanyang pagbabayad ng lahat ng mga billing ng kumpanyang kinakatawan niya sa PAGCOR. So tinanong ko po si Binibining Cassandra Ong kung ano ba yung problema. At ang sabi po niya, siya daw po ay nagtiwala sa kanilang authorized representative na nagngangalang Mr. Dennis Cunanan. At yun daw po 6 na buwan na dapat ibinabayad nilang mga buwis sa PAGCOR ay binibigay niya kay Ginoong Cunanan para ibayad sa PAGCOR. At bukod daw po doon sa mga buwanang mga dapat bayaran sa PAGCOR, ang sabi po ni Binibining Cassandra Ong ay may sinisingil pa raw na mga additional fees na fines and penalties si Ginoong Dennis Cunanan sa kay Cassandra. So ang kwento po niya, buwanan po ibinibigay niya yung pera kay Ginoong Dennis Cunanan at pinaniniwalaan niya na yun ay ibinabayad sa PAGCOR. Kaya nagulat daw sila nang magpadala po ng sulat ang tanggapan ni Attorney Jessa Fernandez sa kanila na nagsasabing meron silang arrears na 6 na buwan. Himigit kumulang po yun sa $500,000 US dollars. So, sabi ni Cassandra sa aking naalala, Chairman, ang totoo po habang tayo'y nag-uusap, meron na pong nagbabayad sa Land Bank of the Philippines sa account ng PAGCOR para po yung arrears na himigit kumulang sa $500,000 US dollars ay mabawasan. So sabi ko sa kanya, bakit ka nagtiwala kay Ginoong Dennis Cunanan at hindi ka na lang nagbabayad ng diretsyo sa Land Bank of the Philippines account ng PAGCOR? Ang sabi po niya ay si Ginoong Cunanan ay pinagtitiwalaan niya sapagkat siya ang nag-facilitate nung lisensya nung kumpanyang kinakatawan niya at ganoon din siya ang official na kinatawan ng kumpanyang yon na nakaregister sa PAGCOR. So, sabi ko po sa kanya, ano po bang inyong pakay dito? Unay, nakikiusap sila na kung maaari mabigyan sila ng pagkakataong mabayaran yung arrears. At inulit ko, sinabi niya, habang kami nagpupulong noon, meron na raw nagbabayad sa Land Bank ng portion lamang ng $500,000. Bukod po doon, hinihiling po nila dahil sa kami po ay nagbago na ng mga patakaran at ng struktura nung Hulyo, mag-i-expire po yung lisensyang in-issue nung nakaraang board ng PAGCOR sometime po ng October 2023. Dahilan sa kami ay nagbigay ng panibagong mga
panuntunan or guidelines, gusto na nilang magpasa din ng reapplication. Chair, if I may interrupt, sa Opo. pagitan po nung Hulyo Opo. na nakipag-meeting sa inyo si dating Secretary Roque at kasama si Miss Cassandra Ong, Opo. at yung Oktubre na mag-e-expire yung lisensya nung inilalakad niyang Pogo, nag-follow up ba si dating Secretary Roque sa inyo? Hindi po. Hindi po. At liliwanagin ko din, si Secretary Roque po ay nandun, hindi naman po siya pre-pressure, hindi naman po. Siya din lang po ay nakikiusap na kung maaari lang ay matulungan yung si Cassandra Ong. So, hindi pa po siya nagpa-follow up noon. Dahil po, Hindi pa po nagfa-follow hindi up pa po. noon. Dahil nung Pero September po, nag-follow up eventually. ang sabi ko po doon sa pulong, kung kayo ay magre-reapply ulit dito sa bagong patakaran at guidelines ng PAGCOR, mangyaring isumite mo lahat ng mga dokumento na kailangan namin sa ngayon. Dahil sa iniba na namin ang struktura, hindi na basta-basta kayo makapag-a-apply pag hindi nyo susundin yung bago naming guidelines. Dahil ganun po yung sinabi nyo sa kanya pagkatapos nung July meeting, pero nandun kasama nyo nung July meeting si Attorney Jessa, hindi nag-follow up sa inyo si dating Sec Roque, pero nag-follow up po ba siya halimbawa kay Attorney Jessa? So, ipagpapatuloy ko lang po, no? Sige po. Pagkatapos naman po, sabi ko, pwede, yun po ang aking sinabi sa kanila, may bagong patakaran na, maghihigpit na po kami dahil nga dito sa mga nakita nating mga naganap nung bandang Mayo nung panahon na yon at maraming mga lumalabas po ng mga hindi magagandang balita tungkol sa iba't ibang mga licensees ng PAGCOR. Nakapag-file po sila sometime in September na 2023. Babalikan ko lang po, noon ding hapon na yon, pina-check ko, tunay nga pong nagbayad si Cassandra or yung kinatawan niya sa land bank sa pamamagitan po ng kopya ng deposit slip ng himigit kumulang mga 203,000 US dollars. So ito po sa pamamagitan ni Mr. Cunanan? Hindi po. Hindi pa? Nung pong kausap ko, ulitin ko po, nung kausap ko po si dating Secretary Harry Roque, gayon din po si Binibining Cassandra at kami nga po ni Attorney Jess ang kaharap. Sabi po niya, habang nakikipag-usap po sila sa akin, meron na pong kinatawan na nagbabayad sa land bank. So para po ma-validate yung inulat, yung sinabi niya sa amin na yon, ang utos ko po kay Attorney Jesse, pakisubaybayan mo nga kung tunay na sila'y nagbayad nung araw na yon. Wala po siyang binanggit kung magkano. Ang sabi lang po niya, sila po ay kasalukuyang may kinatawan na silang nagbabayad doon sa land bank. Excuse me. Magandang araw po sa inyong lahat, ha. Lilinawin ko lang po yung sa tingin ko ay mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po, sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa Pogo sa PORAC, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na Pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July, para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, no, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenco at ni Attorney Jeza Fernandez.
wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya. Kasi ang binanggit nga po ni Chairman Tenco doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. So ang naging rekomendasyon lang ni Chairman Tenco ng mga panahon na yon dapat magsumite ng lahat ng mga required documents, no, kung nais na mag-reapply ang Lucky South sa PAGCOR. Pero malinaw po nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Ontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumiti sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number 1, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. So ma'am, no? So kahit naman sino po pwedeng maglagay, for instance, Senator Risa Ontiveros, legislative liaison. Pero kung hindi nyo naman po alam yan, syempre, pasisinungalingan nyo rin po. No? Ganyan po nangyari sa akin. Wala pong humingi ng permiso sa akin para ilagay ang pangalan ko at wala po talagang pumasok sa akin bilang isang kliyente na nangangalang Lucky South 99. Pangatlo po, no? Ang sabi ng mga taga-PAGCOR, ang pagkakilala raw nila kay Cassie Ong na sinama ko sa kanila na siya ay representante ng Lucky South. Ang totoo po niyan, sinamahan ko siya dahil mga 1 taon ko na bago kami nakipag-meeting sa PAGCOR na liniligawan itong Whirlwind Corporation na mamuhunan dun sa 2 proyekto ng enerhiya na aking isinusulong. Isa pong LNG project sa Bataan at isang solar project sa Cebu. Napakadami na po namin pagpupulong, no, sa panig ng Whirlwind at ang pinag-uusapan po namin ay unang-una yung feasibility ng parehong project, pangalawa yung mga detalye ng IPIRA law at saka pangatlo yung pagkuha ng power supply agreement at saka yung pagbili ng renewable energy sa panig ng WESIB, no. Nakipagpulong na rin po kami sa mga dayuhang mga EPC, yung mga contractors na gagawa po ng kapareho ng LNG plant at saka ng solar plant. So ang pagkakakilala ko po talaga sila ay namumuhunan. At nung bandang Hulyo nga, sinabi nila na may problema yung umuupa sa kanila. Doon ko lang po nalaman na meron din silang paupahan na pogo. So anyway, ako naman po wala akong problema dyan dahil nung ako'y tagapagsalita, alam ko naman po kung ano ang negosyo ng mga tinatawag na service provider. Dahil nung kami po ay nagkaroon ng desisyon na buksan ng mga pogo sa panahon ng quarantine, ang mga nakapag-ugnayan ko ay mga service providers. Sila talagang gumagawa ng lahat para dun sa mga operators ng pogo. So pagkakaintindi ko po talaga, si Miss Cassie Ong ay doon sa Whirlwind na service provider. Now, napakadali ko pong sabihin na, oo, kliyente ko ang Lucky South at ako'y ginagawa ko ay hanap buhay lang. Pero sa totoo lang po, bago kasi magkaroon ng attorney-client relationship, at ito po'y tinatawag na the highest fiduciary relationship, yung pinakamataas na pagkakatiwala. Sa totoo lang po, walang kahit anong komunikasyon na sinabi ang isang kliyente sa abogado na kahit sino ay po pwedeng magsabi kung walang pagpayag ang kliyente. Ganyan pong kasagrado ang relasyon ng attorney-client relationship. So kung talagang totoong abogado po si Lucky South, bakit hindi ko aaminin? Pero ang totoo nga po, because it is a highly fiduciary relationship, hindi ko po pwedeng aminin ang wala naman pong relasyon sa panig namin at ng Lucky South. So sana po ito'y nagbigay linaw po ha. Unang-una, hindi po ako naglabi sa illegal na pogo. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang linalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sineserbisyuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind, na legal nung mga panahon na yon. Legal po sila nung July. Pangalawa po, naku po, sinasabi ko po bilang isang ahente ng hukuman na ni minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South at kung naging kliyente ko po yan, bakit ko itatanggi? Wala naman pong responsibilidad ng isang abogado kung wala naman pong maling ginawa ang isang abogado kung hindi ang trabaho lang niya bilang isang abogado.
Sana po ito ay nagbigay ng linaw at sana po nalinawan kayo na hindi naman po pwede na isang papel na wala naman akong kinalaman ay magpuprueba ng isang bagay na nakasaad dun sa papel na yun. Maraming salamat po at maraming salamat din po sa inyong pagtitiwala sa mga nakalipas na 34 taon na ako po yung naging isang abogado. Magandang araw po sa inyong lahat. Na-hearing na ho natin at ilang beses na rin ho natin na nasabi sa komite kung sino-sino itong mga personalidad. Bibigyan ko kayo ng halimbawa kung gaano kahalaga po itong mga personalidad. For example po, inimbitahan ho natin yung mga incorporators at board of members ng Lucky South 99 na ito po yung na-raid noong 2022 at ngayon meron na namang problema. Inibitahan rin ho natin yung may-ari ng lupa, yung Whirlwind Corporation, kung saan doon natuklasan po yung isa sa pinakamalaki at isa sa pinaka-violenteng Pogo Hub sa Pilipinas. No? At wala rin pumunta ho sa kanila. Nag-issue ho tayo ng supina para kay Go Huaping para ipagpatuloy yung ating pagtatanong at higit sa lahat malaman kung sino po yung mga nasa likod nitong Pogo Hub sa Bamban. Pero pangalawang pagtanggi o pangalawang beses siya nang hindi pumunta ho dito. Ngayon na kahit may supina, binaliwala pa rin niya yung supina na inisyu ng committee. May isa pang personalidad na mahalaga ho, yung si Ginang Nancy Gamo, no? Na lumabas po sa maraming papeles, sa papeles ng mga Go-related companies, sa papeles ng dalawang Pogo Hub, yung Zun Yuan at Hong Sheng. Pero nagpadala siya ng letter at hindi rin siya makakapunta dahil raw pinagbabawalan siya ng doktor niya. Pero Madam Chairman, nakita ko yung kanyang interview Hindi lang isang beses, 4 na beses yung kanyang interview at lumalabas ho siya para magbigay ho ng mga interviews. So hindi po katanggap-tanggap ho para sa atin na nagbibigay ka ng interview sa media pero yung formal na hearing, yung formal na pagdinig, hindi ka pupunta ho dito. At may supina na rin ho na issue. So, Madam Chairman, uulitin ko po yung aking motion in the past, no, nung last hearing. At ngayon, I will move to issue a subpoena dito po sa mga incorporators at board members ng Lucky South 99 Outsourcing Incorporated. Namely ho, si Ronelyn Baterna, si Michael Mascarenas, Stephanie Mascarenas, Rodrigo Banda, at Mr. Jing Gu. Itong Mascarenas family ho, interlocking directors ho to na present siya sa Lucky South 99 at present rin ho siya sa Whirlwind Corporation. So in other words, lumalabas parang iisa lang itong kumpanyang ito. Pero dahil hindi nga ho sila pumupunta ho dito, hindi natin malalaman yung katotohanan. Again, I will move also for the issuance of a subpoena to the board members of Lucky South 99. Ito po yung present na mga board members and officers. Si Mr. Julian Linsangan, who's the president and chairperson. Ito sana yung pinakamahalagang personalidad para diretso natin tanungin siya kung bakit sa kanyang pasilidad nangyayari itong mga krimen at itong mga torture na nangyayari. Si Mr. Edwin Ang, si Mr. Myron Chua, again to issue a subpoena to the incorporators, board members of Lucky South 99 Outsourcing, who are also incorporators of Whirlwind Corporation. Ito yung interlocking. Si Ms. Josefina Mascarenas, Mr. Xiang Tan, si Mr. Daniel Salcedo. Ito po yung presidente ng Whirlwind Corporation na kasalukuyan po. Maganda rin ho sana marinig sa kanya kung bakit sa kanyang 10-hectare property nangyayari itong mga torture at human trafficking. Si Mr. Duaren Wu, applicant ho to sa mga PAGCOR, itong si Mr. Duaren Wu, yung kanyang pangalan lumalabas to sa marami ring mga papeles related to Whirlwind Corporation. Si Ms. Chona Alejandre, who's also a board member of Whirlwind Corporation. And then
I will move to cite in contempt those individuals, Madam Chair, who we issued subpoena to, si Ms. Wen Yilin,